Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 taguan ng armas at bala na diskubre ng militar sa Cagayan. Barangay Kagawad patay sa pamamaril sa Zamboanga City. Pagputol ng daan-daang puno sa Quirino Avenue sa Maynila para sa pagtatayo ng expressway dinepensahan ng DENR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 2 taguan ng armas at mga bala ang magkahiwalay na nadiskubre ng mga tropa ng 17th Infantry Battalion sa Cagayan matapos magbigay ng impormasyon ang concerned citizens. Sa operasyon sa Sitio Damang, Barangay Sicalao, Lasam noong Mayo 16, nakuha ang 7 homemade shotguns, 1 shotgun barrel, 1 caliber .22 revolver, 2 caliber .22 pistols at iba't ibang uri ng ammunition at magazines. Ayon sa paunang investigasyon, iniwan umano ang naturang armas ng mga miyembro ng Dismantled West Front Committee ng Comprob Cagayan noong 2020. Samantala, na-recover din ng 17 IB ang isang nakabaong ammunition cache sa Sitio Hot Spring, Barangay Asinga, Villa, Bagao noong Mayo 13. Nakuha sa lugar ang tinatayang 200 na piraso ng assorted ammunition, kabilang ang 7.62mm at 5.56mm rounds. Ayon sa 17 IB, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng mga residente upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Patay ang isang barangay kagawad matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay noong madaling araw ng Miyerkules, Mayo 20 sa Sitio Calanasan, Barangay Kinipot, Zamboanga City. Kinilala ang biktima na si Warlito Sanson Salvador, 57 anyos, habang ang suspect ay si Alvin Bartolome Francisco, 36 anyos at residente rin ng lugar. Ayon sa pulisya, nagiinuman umano ang biktima at isang kaibigan nang biglang pumasok ang suspect at pinagbabaril si Salvador bago tumakas. Narecover sa crime scene ang isang basyon ng bala na pinaniniwalaang mula sa kalibre 45 pistol. Naaresto naman kalaunan sa isinagawang hot pursuit operation ng suspect na manugang ng biktima. Tinitignan ng mga investigador na personal na alitan ang motibo sa krimen. Nagpapatuloy ang pagputol at paglilipat ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila upang bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Depensa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, may kaukulang permit ang tree cutting at earth balling ng mga puno at pinapayagan ito sa ilalim ng umiiral na forestry at environmental laws basta't sumusunod sa mga panuntunan. Tinatayang 617 na puno ang maaapektuhan, ngunit nilinaw ng mga otoridad na hindi lahat ay puputulin dahil ang ilan ay ililipat sa ibang lugar. Sakop ng proyekto ang Quirino Avenue, San Marcelino Street at Rojas Boulevard kung saan ikokonekta ang SALEX sa Metro Manila Skyway Stage 3. Bilang kapalit, inatasan ng San Miguel Corporation na magtanim ng mahigit 50,000 punla sa Maynila, kabilang ang endemic at fruit-bearing trees. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.